Alam mo ba na may iba't ibang uri ng third eye? Ang ibang sasabihin ko dito ay iilan lamang sa mga iba't ibang klase ng may third eye. Ang isa dito ay yung nakakaramdam ka lang. Naranasan niyo na ba na minsan pumasok ka sa isang bahay o sa isang lugar na mabigat, na parang may something na hindi mo ma-explain, lalo na kapag negative ito? Ito ay isang klase ng third eye. Ang iba naman, may mga naririnig. Yung out of nowhere, bigla ka na lang may naririnig na hindi mo rin minsan maintindihan. Parang may bumubulong. At ang pinaka-popular sa lahat is yung typical na third eye na alam natin. Ito yung mga taong nakakakita, nakakaramdam, at nakakarinig. Kumbaga, package na siya, all in one. Minsan kasi mahirap ipaliwanag ang mga ganitong klaseng bagay, lalo na kapag meron kang ability na katulad nito. Andyan yung pwede ka mapagkamalang baliw. Minsan mapagkakamalang papang-addict. Pagpatuloy na natin ang kwentong takutan ni Grace. Nakahanap naman daw ang nanay ni Grace ng magpapasarado ng kanyang third eye at dinayo pa nila ito sa Laguna. Kaya naging panatag ang loob ng nanay ni Grace pagkatapos nito. Agad ding nagpa-bless ang nanay ni Grace sa kanilang bahay. At simula noon, hindi niya nagparamdam ang bata o nanggambala kay Grace. Naging normal naman daw ang lahat ng ilang taon. Hanggang isang araw, high school na neto si Grace. At hindi na nila napag-uusapan yung mga nangyari dati nung bata pa siya tungkol sa third eye. Pumunta daw si Grace kasama ang kanyang kaibigan na kaklase sa toilet. Walang tao sa toilet kundi dalawa lang sila. So habang umiihi siya, alam niya yung kaklase niya ay katabi niya lang sa kabilang pinto. Maya-maya pa ay nakarinig na si Grace ng flash sa kabila. Inaakala niya ito yung kaibigan niya. Naisip niya tapos na umihi yung kaibigan niya, kaya tinanong daw niya ito. Naghahaming daw siya ng parang pambatang kanta. So naisip niya na baka hindi pa tapos to. Kaya after nun, tumayo siya at inaantay niya daw lumabas yung kaibigan niya. So habang inaantay daw niya yung kaibigan niya, nakikipag-usap daw siya dito. Pero patuloy pa din daw ang pagham nito. Tinatanong daw niya, tapos ka na ba? Ang tagal mo naman. Patuloy pa rin daw itong naghaham. Hanggang mamaya-maya, ay pumasok sa loob ng toilet. Ito yung kaklase niyang kasabay niya kaninang pumasok sa loob ng toilet. Sinabi nito sa kanya, ang tagal mo naman, kanina pa ako dito sa labas. Nagulat daw siya kasi akala niya katabi niya lang yung kaklase niya na hinaantay niya. So sinabi niya yun neto ni Grace, sino yung nasa loob ng toilet? Sabi ng kaklase niya, malay ko. Tayong dalawa lang naman ang pumasok dito at habang inaantay kita sa labas, wala namang ibang pumasok. Kaya ang ginawa nila, binuksan nila tong cubicle. Walang tao. Sinabihan na lang si Grace ng kaklase niya na baka guni-guni niya lang ito at nagyaya na ulit bumalik sa kanilang classroom. Ilang linggo din ang lumipas at nagkaroon ng school ng isang event which is magkakaroon sila ng retreat sa loob mismo ng school nila. At doon kailangan sila mag-overnight sa school. Excited si Grace kasi first time niya makaka-attend sa mga overnight na tulad ng ganito. Kanya-kanya daw silang latag ng mga sleeping bag nila sa loob mismo ng classroom nila. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, mga madaling araw na ito, nakaramdam siya ng pag-ihi. Gusto sana niya magpasama pero lahat ng mga kaibigan at kaklase niya ay tulog na. Kaya siya na lang ang pumunta mag-isa sa CR. Nakapatay na daw ang ilaw ng hallway kaya napakadilim nito. Kaya ginamit niya ang kanyang cellphone para sa flashlight. Malayo pa lang daw siya, may naaaninag na daw siyang isang anino na nakatayo sa labas ng toilet. Isang babae daw ito na parang naka-uniform pa. Habang papalapit daw siya ng papalapit, tinanong daw niya kung sino ito. Pero hindi daw sumasagot. Nung malapit na daw siya sa pintuan, bigla na lang daw nawala tong babaeng to. Naisip na lang niya baka pinaglalaruan lang siya ng kanyang imagination at ng kanyang pagkaantok. So nagpatuloy si Grace sa CR. At habang umiihi siya, may narinig na naman daw siya. Ito yung una niyang narinig na may naghaham. Bigla daw siyang kinabahan. Kasi yung ham na yun galing sa labas, palapit ng papalapit kung saan siya umiihi. Hanggang kumakatok daw to sa cubicle kung saan siya umiihi. Hindi daw siya nagsasalita. Ang nasa isip niya lang, gusto niya matapos kagad ang pag-ihi niya. Pagkatapos niyang umihi, binuksan niya kagad yung pintuan. Walang tao. At dali-dali siyang lumabas. Nung palabas na siya ng CR at hawak niya na yung doorknob, biglang narinig na naman niya yung ham sa likod niya. Lumingon daw siya. At doon niya nakita ang isang babae na naka-uniform ng pang-school. Pero yung buhok nito, natatabunan daw yung muka. Nakatayo lang daw to sa isang corner ng toilet. Nagmadali daw tumakbo si Grace pabalik ng classroom nila. At wala siyang sinabihan tungkol dito. After ng incident na yon, nakwento niya sa nanay niya yung nangyari. Kinabahan na naman daw yung nanay niya. Kasi alam niya, sarado na ang third eye ni Grace. Kaya hindi na nagdalawang isip pa yung nanay ni Grace at bumalik sila kung saan nagpasarado ng third eye si Grace. Ang sinabi daw sa kanya ng tao, ang mga naturally born na may third eye, pansamantala lang pala itong masasarado. Pero babalik at babalik pa rin ito.
Dahil simula pa lang pagkabata, open na ang third eye ni Grace. Sa madaling salita, kahit ilang beses nila ipasarado to, babalik at babalik ang pagkabukas ng third eye ni Grace. Kaya binigyan na lang ng payo at sinabihan itong si Grace na kapag dumating ang araw na nakakakita o may naririnig na naman siyang kakaiba, huwag na lang daw niyang pansinin o huwag niyang kausapin. Dahil kapag nalaman ng mga elementong ito o mga ligaw na espiritu o kung sino man yon na nakikita sila ng isang tao, hindi nila tatantanan ang taong ito. Hanggang isang araw na naginip daw siya. Pasakay daw siya sa bus kasama ang kanyang mga kaibigan at mga kaklase. Bago daw siya pumasok sa loob ng bus, meron daw isang matandang babae na kumausap sa kanya. Nagmamakaawa daw sa kanya na wag daw siyang sumakay dito. Halos paulit-ulit daw yung panaginip niyang to. Ikinuwento na niya sa nanay niya yung panaginip niya kasi parang 4 times na ata ito nangyari. Napaisip daw yung nanay ni Grace at may kinuha ito. Pagbalik nito, ipinakita niya ang litrato ng kanyang yumaong ina. Tinanong daw si Grace kung naaalala niya pa ba itong picture ng babaeng ito. Umiling si Grace at hindi niya matandaan. Ikinuwento ng nanay niya na sinabi nito na nung bata ka, binabantayan ka ng lola mo. Naalala mo nung nasa sementeryo tayo, nagpapaalam siya sa'yo. Sinabi na lang ng nanay ni Grace na tinutupad ng kanyang lola ang pangako nito sa kanya na ilayo sa kapahamakan. Meron kasing paparating na field trip itong sila Grace at malakas ang kutob ng nanay niya na konektado ito sa panaginip niya. Kaya sinabihan siya ng nanay niya na wag na munang sumama. Malungkot man si Grace pero wala siyang magawa kundi sundin ng kanyang nanay. At nung dumating yung araw ng field trip, yun din ang araw na nabalitaan niya na nagkaroon ng aksidente ang sinasakyan ng bus ng mga estudyante. Nawalan daw ng preno yung bus na nagresulta ng pagkabangga nito sa isang poste. Maraming estudyante ang nasaktan at nasugatan at nadala sa ospital. Hindi daw makapaniwala si Grace sa nangyari pero laking pasasalamat niya at hindi siya sumama sa field trip na ito. Maraming mga unusual na pangyayari sa buhay niya habang siya ay tumatanda. Kaya pilit na lang niya itong ini-embrace. May mga instances na hindi na niya alam kung ano ang realidad at hindi. May mga pagkakataon habang naglalakad siya, may nakatitig sa kanya. May mga pagkakataon na may katabi siya na hindi nagsasalita. Lahat ng ito ay kinikimkim niya lang sa sarili niya at hindi niya ito sinasabi sa ibang tao dahil natatakot siyang ma-judge, natatakot siyang masabihan ng baliw, natatakot siyang layuan ng mga tao. Minsan hindi niya na kinakaya at umiiyak na lang siya. Graduate si Grace ng high school at college. Nagdala-dala itong sinatawag nilang gift. Hanggang sa nakapagtrabaho na siya. One time daw, niyaya daw siya ng trabaho niya manood ng sine. At ang available na oras lang na pwede nilang mapanood ito is yung last full show. Last day na daw kasi ito ng palabas, kaya kailangan nilang mapanood ito. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng mall na ito, basta located dito sa Alabang. Malayo pa lang daw sila sa mall. Hindi na maganda ang pakiramdam ni Grace at mabigat na. Habang bumibili daw sila ng ticket, nagsimula na yung mga pangitain ni Grace. May mga nakikita daw siyang mga nilalang o espiritu na palakad-lakad sa area. Mga nakapanlumang damit daw ang mga ito. At lahat daw ito ay mapuputla at hindi nagsasalita, panay lang daw ang lakad. Hindi daw pinapansin ito ni Grace at lalong-lalo nang hindi siya nakikipag-eye contact. Bago daw sila pumasok sa loob ng sinihan, may mga grupo daw ng mga nilalang na ito sa labas ng pintuan at parang may pagtitipon-tipon. Nag-uusap-usap daw sila pero hindi daw maintindihan ni Grace kung ano yung pinag-uusapan nila. Nung palapit na daw si Grace doon at nakatingin lang daw siya sa floor, napansin niyang biglang tumahimik yung paligid. Pagtaas daw ng ulo niya, biglang lahat daw ng mga nakikita niya ay nakatingin sa kanya. Kaya ang ginawa niya, kinausap na lang daw niya yung katrabaho niya. Para lang hindi mapansin ng mga nilalang na ito na nakakakita siya. Hindi mapanatag si Grace habang nasa loob ng sinihan kasi nga ang bigat ng pakiramdam niya at amoy bulaklak ng patay. Pinagpapawisan daw siya ng malamig at sumasakit na yung ulo niya. Sa paningin ng kasama ni Grace ay yung row na upuan nila ay walang tao kundi dalawa lang sila. Pero sa paningin ni Grace, puno ito at may katabi siyang hindi nakikita ng kanyang kaibigan. Hanggang nagyaya na si Grace na umuwi at sinabi niya rito sa kaibigan niya na hindi niya nakaya dahil sobrang sakit na daw ng ulo niya. Mahirap talaga magkaroon ng third eye. Nakakatakot kasi hindi mo na alam kung ano ang reality at hindi. Hindi mo na alam kung ano ang buhay at hindi. Kaya para sa may mga third eye dyan, saludo ako sa inyo. At para sa mga nagbabalak dyan, lalo na sa mga kabataan na gustong magpa-open ng kanilang third eye, pag-isipan nyo ng ilang beses bago nyo gawin. Dahil baka ito pa maging dahilan ng kapahamakan ninyo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong to, huwag nyong kalimutan mag-like at mag-comment at pa-follow na din po ako. Hanggang sa muli, paalam!